Ang atmosfera sa isang siksikang komunidad sa Tondo, Maynila ay biglang naging nakakatakot matapos mayulat na misteryosong nawawala ang isang ginang sa loob na 3 araw. Sa simulay na kalaning, pamilya na ang biktima ay lumayo lamang para magpalami ng ulo dahil nagkaroon counting di pagkakaunawaan sa kanilang pamilya. Ngunit lumipas ang oras na walang anumang balita na kapatay ang cellphone ng biktima at hindi sinasagot ang mga mensahe. Ang pag-alala ng pamilya ay napalitan ng gulat at takot. Sa unang araw ng pagkawala, inamin ng asawa ng biktima na huli niyang nakita ang kanyang misis sa loob ng kanilang bahay noong gabi. Pagsapit ng umaga, wala na ang biktima. Ang paghahanap ay ginawang maisang ang pamilya sa pamamagitan ng paghahaluho sa bahay, pagtatanong sa mga kapitbahay hanggang sa pagsusuri ng kuha ng CCTV sa paligid ng eskinita. Walang ni isang footage na nagpapakitang lumabas ang biktima mula sa lugar ng kanilang bahay. Ang katotohanan ito ay nagsimulang magdulot ng hinala na may nangyari sa loob mismo ng kanilang tinitirhan. Pagsapit ng 3 araw, isang hindi magandang amoy ang nagsimulang mangamoy mula sa likurang bahagi ng bahay. Noong una, inakala itong patay na hayop, ngunit ang amoy ay lalong tumapang at naging kakaiba. Isang miyembro ng pamilya ang nahanap sa pinamumulan ng amoy hanggang sa tumumbo ito sa tangke ng tubig water tank na nasa itaas na bahagi ng bahay. Nang buksan ang takip ng tangke, ang paligid ay agad binalot ng matinding pagkatarantar. Ang katawan ng biktima ay natagpuan sa loob ng tangke ng tubig na wala ng buhay. Agad na naglagay ng police line ang tauhan ng pulisya na dumating sa lugar at nagsagawa ng investigation ang SOCO Scene of the Crime Operatives. Mula sa inisyal na pagsusuri, walang natagpuang senyales ngang sa pilitang pagpasok o pagkasira sa mga pinto at bintana ng bahay. Mas napatibay ito sa hinala na hindi kailanman lumabas ng bahay ang biktima mula nang huli siyang makita. Ang bangkay ay dinala sa ospital upang isailalim sa autopsy para malaman ang eksaktong sanhi ng kamatayan. Ayon sa pahaya ng ilang saksi, mukhang normal naman mula sa labas ang pagsasama ng mag-asawa. Gayon pa man, inamin ng ilang kapitbahay na nakarinig sila ng pagtatalo ilang araw bago ideklarang nawawala ang biktima. Patuloy na sinusuri ng pulisya ang salaysay ng asawa at nag-imbestiga ng mga ebidensya sa lokasyon kabilang na ang kondisyon ng tangke ng tubig at ang daanan papunta sa bubong na tinatayang hindi madaling maabot ng walang tulong. Ang pagkatuklas ng bangkay sa isang hindi pangkaraniwang lugar ay biglaang nakdulot ng matinding takot at hindi makapaniwalang reaksyon sa mga residente sa paligid. Pansamantalang nahinto ang aktibidad sa komunidad habang nagtitipon ang residente upang pag-usapan ang pangyayaring hindi pa kailanman naganap sa kanilang lugar. Inihaya ng pulisya na patuloy pa rin ang investigasyon at hindi pa matukoy kung mayroong elementong kriminal habang naghihintay ng resulta ng forensic na siyang magiging susi upang malutas kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa likod ng pagkawala ng biktima sa nakalipas na 3 araw. Nakakabit pa rin ang police line sa paligid ng bahay na namatayan habang pumapasok sa mas malalim na yugtoong investigasyon. Muli nasagawa ang pangkat ng SOCO ng detalyadong pagsusuri sa bawat sulok ng gusali mula sa kwarto kusina hanggang sa daanan patungo sa bubong kung saan naroon ang tangke ng tubig. Ang hagdan na ginamit upang maabot ang itaas na bahagi ng bahay ay kinuha rin bilang ebidensya. Kumuha NH Amenea litrato ang Amenea autoridad nagsukat at dinokumento ang bawat posibleng bakas na maring makpaliwanag kung paano napunta. Ang katawan ng biktima sa loob MT tangke and tubig na medyo mataas ang posisyon at mahigpit ang pagkasarado. Ipinakita sa inisyal na resulta na walang sira sa estruktura ng tangke o maging sa takip nito. Ngunit nakatuklas ang mga investigador ng ilang kahina-hinalang ayos sa posisyon ng magamit sa loob kang bahay. Ilang kasangkapan ang napansing bahagyang nausok mula sa orihinal nitong pwesto. Kahit hindi mukhang magulo, naging sentro ito ang atensyon dahil sinabi ang pamilya na hindi sila nabago ang ayos ang bahay sa nakalipas na mga araw. Kinuha rin ng pulisya ang huling damit na suot ang biktima bago ito idineklarang nawawala at sinuri ang damit na nakadikit sa katawan ng biktima nang ito'y iyahon. Samantala, masinsinang inimbestigahan muli ang pahaya ng asawa ng biktima. Inamin niyang naganap siya sa iba't ibang lugar kabilang ang bahay ng mga kamaanak at matatalik na kaibigan ng kanyang misis bago siya opisyal na nag-report.
Sinundan ng nga investigador ang oras at mga lokasyong binanggit upang tiyakin kung tugma ang nga pahaya na ito. Sinuri rin ang data ng mga tawa sa telepono at digital footprint ng biktima upang malaman ang huling communication bago siya nawala. Hanggang sa kasalukuyan walang indikasyon na umalis ang bahay ang biktima ng may maayos na plano. Sa kabilang banda, ipinakita sa pansamantalang ulat medikal na ang bangkay ay nasa loob ng tubig ng higit sa isang araw bago natakpuan. Ang kondisyong ito ay napapahirap sa paunang pakilala sa sanhi ng kamatayan. Naghihintay pa ang forensic team ng resulta mula sa laboratorio upang malaman kung may mga palatandaan ng karahasan o iba pang salik na naging sanhi ng pagkamatay ng biktima. Ang bawat malit na detalye ay crucial na ngayon, pati na rin ang tubig sa loob ng tangke na kinuha bilang sample. Ang kapaligiran ng bahay ay naging focus din ng investigasyon. Sinuri ng pulisya kung may posibleng daanan mula sa labas na hindi napansin ng nakatira. Ininspeksyon ang mabubong ng makakatabing bahay ng makapit bahay upang tiyaking walang puwang na maaring lipatan sa pagitan ng magusali. Muling kinuhanan ng pahaya ang ilang residente lalo na ang may bahay na direktang katabi ng biktima. Sinabing ilang saksi na nakita nilang bukas ang ilang bahay hanggang madaling araw nung unang araw na idinektarang nawawala ang biktima kahit walang narinig na malakas na ingay. Lalong naging matindi ang tensyon sa komunidad nang kumalat ang balita tungkol sa pagkakadiskubre ng bangkay sa pamamagitan ng social media. Ang residente na noong unay alam lang na nawawala ang biktima ay humarap ngayon sa isang katotohanang mas nakakakilabot. Nagsimulang limitahan na mga magulang ang paglalaro ng mga bata sa labas at mas pinatindi muli ang pag-ikot ng mga barangay tanod sa gabi. Binalot ng pangamba ang lugar na dati kilalang tahimik. Tiniyak ng pulisya na ang investigation ay isinasagawa ng professional at komprehensibo. Wala pa silang tinutukoy na suspek ngunit hindi nila isinasantabi ang posibilidad ng elementong kriminal matapos makolekta ang lahat ng resulta ng investigasyon. Hiniling din ng autoridad sa publiko na huwag gumawa ng haka-haka bago ilabas ang opisyal na katotohanan. Hanggang ngayon mahigpit pa ring binabantayan ang bahay ng biktima habang naghihintay ang pamilya ng kasagutan kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa loob ng mga araw na puno ng misteryo. Pagsapit na ikalimang araw simula ng matakpuan ang bangkay, ang investigasyon sa Maynila ay lalong lumiit sa krusyal na palugit ng oras sa pagitan ng huling gabi na nakita ang biktima hanggang sa umagang idineklara siyang nawawala. Detalyadong muling binunam nga investigador ang kronolohiya, kinuwenta ang agwat ng oras at itinugma ang bawat salaysay ng mga saksi sa technical na datos na nakuha. Paulit-ulit na pinanut ang footage mula sa CCTV sa ilang bahagi ng eskinita sa paligid ng bahay. Walang anino ng biktima ang nakitang lumabas sa harapang pinto o sa pintuan sa gilid. Wala ring bisitang na record na pumasok ng kahinahinala. Technical na sinuri ng forensic team ang estruktura ng tangke ng tubig. Ang tangke ay nasa ibabaw gang sementadong bubong roof deck na nabot sa pamamagitan ng isang folding ladder na karaniwang nakatabi sa likurang sulok ng bahay. Medyo magaan ang hagdan ngunit nangangailangan pa rin ng lakas para buhatin at itayo. Sinubukan ng mga investigador na i-reconstruct kung paano makaakyat ang isang tao nang hindi gumagawa ng malakas na ingay sa gabi. Ilang beses ginawa ang simulation upang masukat ang tagal ng paakyat at ang antas ng ingay. Ipinakita sa inisyal na resulta na hindi ganap na tahimik ang pag-akyat lalo na kung gagawin ito ng nagmamadali. Naging seryosong atensyon ang karagdagang pahayag ng pinakamalapit na kapitbahay. Isang residente ang umamin na may narinig siyang tunog ng mga bagay na umuusok mula sa likurang bahagi ng bahay ng biktima sa gabi ngunit inakala nitong normal na gawain lamang. Sinabi naman ng isa pang saksi na namatay ang ilaw sa likurang bahagi ng bahay at muling sumindi sa loob ng maikling panahon. Ang mga serya ng malilit na detalyang ito ay pilit na binubuo ngayon na parang mga piraso ng puzzle na hindi pagganap na nagbibigay ng buong larawan. Sa loob ngang bahay na tapuan ng mga investigador na ang ilang personal na gamit ng biktima ay nasa kani-kanilang lugar pa rin kabilang ang bag at pitaka. Walang indikasyon na nahanda ang biktima na lumayo. Natapon ang cellphone ng biktima na nakapatay sa ibabaw ng mesa kasama ang huling record ng tawa sa isang miyembro ng pamilya nung gabi bago siya nawala. Walang mensaheng may halong pagbabanta o kahina-hinalang pakiusap sa nakalipas na mga araw.
Lalong pinapalit nito ang posibilidad na umalis ang biktima sa sarili niyang kagustuhan, muling hiningan ng karagdagang pahayag asawa ng biktima. Siniyasa ng mga otoridad ang takbo ng kanilang pagsasama pati na ang kasaysayan ng pagtatalo at psikolohikal na kalagayan nilang dalawa. Sinuri rin ang ilang dokumento at pananalapi ng pamilya upang isantabi ang anggulong pera ang motibo. Tiniyak ng mega otoridad ng investigasyon ay puspusan at hindi pa gumagawa ng magang konklusyon. Ang bawat tao na sa paligid ng lokasyon noong oras ng insidente ay itinuturing paring saksi hanggang sa magkaroon ng matibay na ebidensyang magtuturo ng kabaliktaran. Samantala, nagsisimula ng magbigay ng technical na ideya sa oras ng insidente ang resulta ng laboratorio sa sample ng tubig mula sa tangke. Ang pagbabago sa kulay at ilang partikular na sangkap sa tubig ay nakatulong upang matantya kung gaano katagal nabadbad ang katawan sa loob ng tangke. Ngunit ang tiyak na sanhi ng pamatayan ay naghihintay pa sa kumpletong resulta ng autopsy. Maingat na natatrabaho ang forensic medical team dahil ang kondisyon ng bangkay na matagal na nababad ay nangangailangan ng mas malalim na pagsusuri para makumpirma kung may senyales ng karahasan o wala. Lalo namang nararamdaman ang pressure mula sa publiko habang uminit ang balita sa lokal na media. Nagsagawa ang maikling press conference ang pulisya upang pakalmahin ang usap-usapan. Ipinahayag nila na ang proseso ng investigasyon ay umayon sa tamang pamamaraan at pinakiusapan ang publiko na huwag magpakalat ng impormasyong hindi pa beripikado. Sa kabilang dako, pinili ng pamilya ng biktima na lumayo sa mata ng publiko, umasang usad ang proseso ng batas ng walang abala mula sa mga mapanirang opinyon. Sa paligid nega, komunidad hindi pa rin tuluyang bumabalik sa normal ang sitwasyon. Ang pahay na Nanjing Sentro nega atensyon ay tila tahimik na gayon. Binabantayan ito mga pulis na labas-masok habang bitbit ang mga dokumento at gamit sa investigasyon. Ang residenteng nadaraan ay binabagalan ang kanilang paglalakad na katingin sa direksyon ng bubong kung saan naroon ang tangke. Tila sinusubukan nilang intindihin kung paano nangyari ang ganong krimen nang walang nakakaalam sa loob ng buong 3 araw. Nakatutok na ngayon ang investigador sa isang partikular na oras na itinuturing nilang pinakamahalaga ang huling gabi bago nawala ang biktima. Bawat segundo sa panahong iyon ay sinusuring mabuti. Bawat salaysay ay pinaghahambing at bawat posibilidad ay maingat na kinakalkula. Patuloy na umuusad ang investigasyon dahan-dahan ngunit tiyak papalapit sa kasagutan na matagal na nakatago sa likod ng katahimikan ng bahay na iyon. Ang pinakabagong development sa investigation ay naglabas ng karagdagang natuklasan na mas nagpapaliit sa mga posibilidad. Muling nasagawang limitadong reenactment reconstruction ang investigador sa loob ng bahay na dinaluhan ng mga susing saksi upang itugma ang kanilang salaysay sa totong sitwasyon sa eksena. Bawat galaw ay inulit mula sa aktibidad ng biktima sa huling gabi sa posisyon ng mga pinto at bintana hanggang sa daanan patungo sa bubong. Ang prosesong ito ay ginawang pribado upang mapanatili ang pagiging objektibo at maiwasan ang panggugulo mula sa labas. Mula sa masusing pagsisiyasat na paalaman na noong gabi bago siya idineklara nawawala na kausap pang biktima ang iba pang miyembro kang pamilya sa kalagayang parang normal lang, walang himik ng paagam-agam o senyales na may mangyayaring kakaiba. Gayunpaman, nakita nga mga investigador ang pagkakaiba ngang oras sa pagitan ng huling pahaya na sinabi nga asawa at sa technical na datos mula sa electronic devices sa loob ng bahay. Ang pagkakaibang ito sa oras ang naging isa sa pangunahing fokus ng mas malalim na pagsusuri. Sinuri rin ng forensic team kung may mga biological trace o karagdagang fingerprints sa paligid ng hagdan at takip ng tangke. Maingat na isinagawa ang pakilala dahil nasa open area ang location na madaling maapektuhan ng panahon. Ilang sample ang matagumpay na nakuha para masuri pa sa laboratorio. Inasahang malilinaw ng resulta kung may kinalaman ng ibang tao o wala. Bukod dito naging sentro rin ng pansin ang pisikal na kondisyon ng tangke. Dahil malaki ang kapasidad nito, napatuloy sa paggamit ng tubig ang mga tao na sa bahay nang hindi nila namamalayan na may bangkay sa loob ng ilang panahon. Ang katotohanan ito ay nagtaas ng teknikal na tanong kung kailan eksaktong ipinasok ang biktima sa loob ng tangke at kung paano nangyari ang prosesong iyon nang hindi napapansin ng ibang kasama sa bahay. Sinubukan na mga investigador na kalkulahin ang bigat ng takip ng tangke, ang taas nito at ang posibilidad na mag-isang gawin ito ng isang tao.
Hindi rin nakaligtas sa investigasyon ang social circle ng biktima. Nangalap ng impormasyon ang pulisya kaunay sa kanyang kaibigan pang-araw-araw na aktibidad at posibleng alitan sa labas ng pamilya. Hanggang ngayon walang nakitang banta mula sa labas. Sinabi ng ilang katrabaho at kamag-anak na kilala ang biktima bilang isang taong tahimik ngunit walang malaking problema. Mas lalong pinalit ng mapahaya na ito ang hinalang na mula ang motibo sa labas ng kanyang malalapit na kakilala. Sa gitna ng patuloy na komplikadong proseso na natiling mahigpit na binabantayan ang paligid ng bahay, nakabantay pa rin ang autoridad para tiyaking walang papasok sa lokasyon na walang pahintulot. Inamin ng ilang residente na nahirapan pa rin silang kalimutan ang matapang na amoy na unang nasinghot bago natakpuan ang bangkay. Ang insidente ay nag-iwan ng trauma lalo na sa pamilyang direktang nakatuklas sa kahindik-hindik na kondisyon. Ipinahaya ng pulisya na halos patapos na ang kompletong resulta ng autopsy at ito ang magdidetermina sa susunod na direction ng investigasyon. Hawak na nila ang ilang initial na indikasyon ngunit hindi pa ito isinapubliko para sa interes ng investigasyon. Iginiit ng mga autoridad na bukas pa rin ang lahat ng posibilidad hanggat hindi nasusuring mabuti ang lahat ng ebidensya. Samantala, unti-unting bumalik ang manggagawain sa paligid ng komunidad. Bagaman ramdam pa rin ang anino kang pangyayari, pinausapan pa rin ng mga residente ang bawat detalyeng lumalabas sinusubukang paktakpi-takpi ng insidenteng nangyari ng tahimik sa loob kang 3 araw. Sa likod ng police line na nagsisimula ng kumupas patuloy na gumagalaw ang investigasyon, sinusundan ang bawat mali na bakas na maaring maging susi para mabunya ang tunay na serye ang mapangyayari. Sa wakas, natanggap na nga mga investigado ang kumpletong resulta ng autopsy at agad itong naging batayan para sa susunod na hakbang. Sa medical report, nabangit ang mga palatandaang nakpapahiwati na pumanaw na ang biktima bago pa man mailagay sa tubig ang katawan nito. Binago ng tuklas na ito ang direksyon ng investigasyon ng malaki. Kung dati ay bukas pa ang posibilidad na nahulog o na-aksidente ang biktima, ngayon ang fokus ay lumipat na sa Mati Bay na hinala na may naganap na krimen na naging sanhi ng pagkamatay ng biktima bago ito ipinasok sa tangke ng tubig. Talaang sumusunod na talata ay inulit sa orihinal na wika at mahigpit na isinalin ng walang binawas ayon sa tagubilin. Ang pinakabagong development sa investigasyon ay naglabas ng karagdagang natuklasan na mas nagpapaliit sa mga posibilidad. Muling nagsagawa ng limitadong reenactment reconstruction ang investigador sa loob ng bahay na dinaluhan ng mga susing saksi upang itukma ang kanilang salaysay sa totoong sitwasyon sa eksena. Bawat galaw ay inulit mula sa aktibidad ng biktima sa huling gabi sa posisyon ng mga pinto at bintana hanggang sa danan patungo sa bubong. Ang prosesong ito ay ginawang pribado upang mapanatili ang pagiging objektibo at maiwasan ang panggugulo mula sa labas. Mula sa masyusing pagsisiyasat na paalaman na noong gabi bago siya idineklara na wala na kausapang biktima ang iba pang miyembro ng pamilya sa kalagayang paranormal lang. Walang himig ng pag-agam-agam o senyales na may mangyayaring kakaiba. Gayunpaman, nakita ng mga investigador ang pagkakaiba ng oras sa pagitan ng huling pahaya na sinabi ng asawa at sa technical na datos mula sa electronic devices sa loob ng bahay. Ang pagkakaibang ito sa oras ang naging isa sa mga pangunahing fokus ng mas malalim na pagsusuri. Sinuri rin ng forensic team kung may mga biological trace o karagdagang fingerprints sa paligid ng hagdan at takip ng tangke. Maingat na isinagawa ang pakilala dahil nasa open area ang lokasyon na madaling mapektuhan ng panahon. Ilang sample ang matagumpay na nakuha para masuri pa sa laboratorio. Inasahang malilinaw na ang resulta kung may kinalaman ang ibang tao o wala. Bukod dito naging sentro rin ng pansin ang physical na kondisyon ng tangke. Dahil malaki ang kapasidad nito na patuloy sa paggamit ng tubig ng mga taong nasa bahay nang hindi nila namamalayan na may bangkay sa loob ng ilang panahon. Ang katotohanan ito ay naktaas ng technical na tanong kung kailan eksaktong ipinaso ang biktima sa loob ng tangke at kung paano nangyari ang prosesong iyon nang hindi napapansin ng ibang kasama sa bahay. Sinubukan na maimbestigador na kalkulahin ang bigat ng takip ng tangke, ang taas nito at ang posibilidad na maisang gawin ito ng isang tao. Pagkatapos ay nagsagawa ang mga investigador nga internal case conference gala perkara internal para buuin muli ang kabuang pagkakasunod-sunod na mga kaganapan. Inilata ng detalyado ang bawat pisikal na ebidensya sa salaysay na masaksi pati na ang mga resulta sa laboratorio.
Sa forum na iyon, lumutang muli ang ilang pakakasalungat lalo na tungkol sa agwat ng oras sa pagitan ng huling gabi na nakita ang biktima at ng oras na inireport ang pagkawala. Ang palugid ng oras na ito ay itineutering na napakahalaga dahil ito ang posibleng naging puwang para maganap ang pangunahing incident. Sinuri rin ng mga investigador ang pattern ng communication sa loob ng bahay nito nga nakalipas na linggo. Ang tatasama gausapan ay nakpapakita na ilang beses na pagtatalo na record sa pamamagitan ng voice message. Kahit hindi ito direktang nagtuturo sa pisikal na karahasan sa konteksto ng investigasyon, ang bawat dinamika sa pamilya ay nananatiling bahaging pagsusuri. Sinusubukan ng mga investigador na alamin kung ang kaganapan ng gabing iyon ay ang ruro ng isang alitan na dati nang hindi nakikita ng kanilang paligid. Muling isinagawa ang reenactment na may pinalawak na senaryo. Sa pagkakataong ito nakatutok sa posibilidad ng palipat ng katawan ng biktima mula sa loob ng bahay papunta sa bubong. Kinwenta ni Amiga autoridad ang tinatayang orasan lakas na kakailanganin naran posibleng megabakas na naiwan. Sinuri ang ilang baging sahe at dingding gamit ang espesyal na ilaw luminol upang matukoy ang bakas na hindi nakikita ng mata. Ipinakita nga inisyal na resulta na may indication ng pagkalatkat ng mabigat na bagay sa isang sulok ng kwarto na hindi masyado napansin noong una. Tumindi ang pressure mula sa publiko matapos mazimulang kumalat ng limitado ang impormasyon tungkol sa resulta ng autopsy. Humingi ng kalinawan at hastisya ang lipunan. Tiniyak naman ng pulisya na ang pagtukoy sa legal na estado ay ibabase sa mga lehitimong ebidensya at hindi mamadaliin. Tiniyak din nilang transparent at sumusunod sa tamang proseso ang lahat ng hagbang. Sa kabilang banda, simulang samahan ng mga abogado ang pamilya ng biktima para matiyak na nasusunod ang kanilang karapatan habang tumatakbo ang proseso. Napahayag ng paasa ang ilang miyembro ng pamilya na sanay mabunya na ang katotohanan ng walang itinatago. Nahaluan na ngayon ang kalungkutan ng mahabang pagantay sa resulta ng investigasyon na lalong lumalapit sa pinakapuno ng problema. Hindi pa rin comfortable ang pakiramdam sa komunidad. Bagaman inalis na ang ibang police line, ang bahay na iyon ay nananatiling simbolo ng isang insidenteng mahirap kalimutan. Bumalik man sa normal ang gawain ng residente, naririnig pa rin sa iba't ibang sulok ng eskinita ang kwentuhan tungkol sa huling gabi ng biktima. Bawat malit na detalye na noon ay inakalang normal ay tila may iba ng kahulugan ngayon. Nakatutok ngayon ang mga investigador sa isang serye ng mga pangyayari na pinaniniwala ang nudging turning point. Ang lahat ng nakalap na ebidensya ay nagsisimula ng tumuro sa isang senaryo na itinuturing na pinakamakatotohanan sa aspetong chronological. Ngunit bago ipahaya ang susunod na legal na habang nasasagawa pa rin ang autoridad ng penal na verification upang matiyak na ang bawat piraso ng katotohanan ay konektado at walang iwang puwang para sa pagdududa. Sa wakas nangyari ang isang mahalagang development ng matapos ng investigador ang huling verification ng lahat ng ebidensya. Sa ginanap na panibagong case conference, napapasyahan ng mga autoridad na ang serye ng mga pangyayari sa huling gabi ng biktima sa bahay ay hindi hiwa-hiwalay kundi makakaunay sa isang malinaw na daloy. Ang mga forensic evidence resulta ng laboratorio at ang pagtutukma ang oras batay sa electronic data ay tumuturo sa isang pangunahing lugar ang insidente sa loob ang bahay bago inilipat ang katawan sa itaas. Natagban ng mga investigador ang mga microscopic traces sa isang kwarto na nung unay nakaligtaan sa inisyal na pagsisiyasat. Sa pamamagitan ng special na ilaw at chemical testing, may nakitang indikasyon na nakpatibi sa hinalang. Sa bahaging iyon nangyari ang malagim na insidente mula ron. Ipinakita ng reconstruction team ang posibleng dahan-dahang paglipat ng bangkay patungo sa likod ng bahay bago ito tuluyang iniaya sa konkretong bubong kung saan naroon ang tangke ng tubig. Ipinakita sa simulation na nangangailangan ng mahabang oras at matinding effort ang prosesong iyon. Sa sumunod na investigasyon, muling itinuma ang pahaya ng asawa sa mga pinakabagong technical na ebidensya. Ilang pahaya ang nakitang hindi tugma sa ebidensya sa crime scene lalo na patungkol sa mga aktibidad sa partikular na palugit ng oras nung gabi ng insidente. Nagsagawa ang mga autoridad ng limitadong paghaharap confrontation upang subukin ang pagkakapare-pareho ng kanyang salaysay. Naijing may natang takbo ng pagtatanong kung saan mabusizing hinimay ng mga investigador ang mga detalyeng hindi napansin noon.
Sa kabilang banda, ang pagsusuri sa mga electronic device sa bahay ay napakita ng partikular na aktibidad matapos ang oras na sinabing huling nakitang buhay ang biktima. Naging mahalagang elemento ang datos na ito sa pagbuo ng mas eksaktong timeline. Pinaniniwalaan ini ang investigador na ang gipagikakaiba ini miga minuto kahit segundo ay magdedetermina ini buong gidaloy ini miga pangyayari. Muling naging fokus ang paligid ng bahay matapos suriin ng autoridad ang posibilidad na may mga saksing hindi pa naitatala. Ilang residente na dati walang napansin o narinig ay muling pinatawag para sa karagdagang pahayag. Mula sa panibagong pagkalap ngang impormasyon, lumutang ang testimonya tungkol sa matuno ng mabibigat na yaba sa itaas ng bubong noong gabing iyon. Kahit noong una ay hindi ito pinaginalan, ang malit na detalyeng ito ay isinama na ngayon sa opisyal na kronolohiya. Lalong bumigat ang pressure sa mga otoridad dahil sa matinding atensyon ng publiko. Ipinahaya ng kapulisan na ang lahat ng proseso ay dumaan sa tamang hakbang at ang bawat decision ay ginawa batay sa sapat na ebidensya. Igini din nila na walang nangyaring pakikialam mula sa labas sa proseso ng investigasyon. Nanatili ang pangunahing fokus sa obektibong paglalantad ng katotohanan. Halos wala ng aktibidad ngayon sa bahay na pinangyarihan ng krimen. Kinuha na ang ilang ebidensya habang may magbahagi pangang gusali ang may marka ng investigation. Ang mga dumadang residente ay hindi na nakukumpulan ngunit ang kanilang mga tingin ay nakapako pa rin sa bubong na naging sentro ng atensyon simula ng pumuto ang kaso. Nakaukit pa rin sa kolektibong memorya ng komunidad ang aninaw gabi kung kailan nangyari ang lahat. Nasa huling yugto na ngayon ang investigador sa pagtukoy ng susunod na legal na hakbang. Ang lahat ng nakalap na ebidensya ay pinasama-sama sa isang kumpletong folder upang matukoy ang legal na katayuan ng taong itinuturing na pinakamay sa labatay sa takbongang kaso. Tinatapos na ang prosesong administratibo at legal bago gawin ang opisyal na anunsyo sa publiko. Sa wakas pumasok na sa krusyal na yugto ang pagtukoy sa legal na estado matapos makumpleto NG Mega investigador ang lahat NG papeles NG kaso. Ang naipasang dokumento na may dandaang pahina ay naglalaman ng serye kronolohiya, resulta ng autopsy digital forensic analysis hanggang sa pahaya ng dosa-dosa ng saksi. Sa internal na papupulong, idineklara ng mga autoridad na may nakita na silang sapat na ebidensya para iayat ang kaso sa formal na investigation at pagpapangalan ng suspek. Sa isang press conference na ginanap sa himpilan ng pulisya ng Maynila, inihaya ng pulisya na opisyan ng itinuturing na suspek ang isang taong kabilang sa pinakamalapit na sirkulo ng biktima. Ang patukoy sa suspek ay binase sa kombinasyon ng siyentipikong ebidensya at hindi makakatukmang pahaya na lumabas sa panahon ng investigasyon. Ipinaliwanag ng mga autoridad na tumukma ang biological traces na natapuan sa pangunahing pinangyarihan sa mga nakuhang ebidensya. Ayon sa presentation ng mga investigador, nagsimula ang insidente mula sa isang pagtatalo na nangyari noong gabi. Ang tumitinding tensyon ay hinihinalang nawi sa karahasan sa isang bahagi ng bahay. Idineklara ang pagkasawi ang biktima hindi nagtagal matapos mangyari ang nasabing insidente. Sa layuning itago ang krimen, hinihinalang inilipat ng dahan-dahan ng suspek ang katawan ng biktima sa likurang bahagi ng bahay bago inyakyat at ipinaso sa tangke ng tubig. Ginawa ang prosesong iyon sa loob ng ilang oras kung kailan medyo tahimik ang kapaligiran. Nakakuha ngayon ng papapatunay ang isinagawang reconstruction matapos ay demo ng suspek ang ilang eksena na umayon sa natuklasan ng mga investigado. Ang bawat galaw ay tinukma sa posisyon ng mga ebidensya at resulta ng forensic test. Binigyang din na mga otoridad na ang prosesong ito ay ginawa ng profesional at nasaksihan ng abogado upang matiyak ang pagiging lehitimo ng pamamaraan. Iba-iba ang naging reaksyon ng sumusubaybay sa kasong ito. Ang ilan ay umaming nagulat dahil kilala ang tinukoy na suspek bilang isang tahimik na tao at walang ipinakitang kahina-hinalang gawi sa harap ng kapitbahay. Ang komunidad na noong una ay puno ng haka-haka ngayon ay nakakaroon ng kalinawan sa nangyaring kaganapan na nabalot ng misteryo sa loob ng 3 araw. Napahaya din ng pagkadismayang lokal na pamahalaan at hinikayat ang publiko na mas maging mapamatya sa kondisyong palipunan ng kanilang paligid.
Muling inaktibo nga mga barangay tenon ang pagroronda sa gabi at pinalakas ang communication sa pagitan nga mga residente bilang habang sa pag-iwas na maulit ang ganitong insidente. Sa ngayon nakakulong na ang suspek para harapin ang susunod na proseso ngayong batas. Ipapasa na ang mga dokumento sa taga-usik prosecutor kapa na kumpirmang kumpleto na ito. Unti-unti nang nilinis at tinanggal ang mga police line sa bahay na pinangirihan ng krimen. Ngunit makikita pa rin ang mabakas na investigation sa ilang sulok ng istruktura. Ang kaso minsan ay nabalak ng tako at maraming katanungan sa komunidad ay pumapasok na ngayon sa bagong kabanata sa loob ng hukuman kung saan ang lahat ng atensyon ay nakatutok na sa susunod na yukto ngustisya. Talaang sumusunod na talata ay muling inulit sa orihinal na wika at mahigpit na isinalin ng walang binawas ayon sa tagubilin. Lalong bumigat ang pressure sa mga autoridad dahil sa matinding atensyon ng publiko. Ipinahaya ng kapulisan na ang lahat ng proseso ay dumaan sa tamang hakbang at ang bawat desisyon ay ginawa batay sa sapat na ebidensya. Igini din nila na walang nangyaring pakikialam mula sa labas sa proseso ng investigation na natili ang pangunahing fokus sa objetibong paglalantad ng katotohanan. Halos wala ng aktibidad ngayon sa bahay na pinangyarihan ng krimen. Kinuha na ang ilang ebidensya. Habang may mga bahagi panggusali ang may marka ng investigation. Ang mga dumadang residente ay hindi na nakukumpulan ngunit ang kanilang magatingin ay nakapako pa rin sa bubong na naging sentro ng atensyon simula ng pumuto ang kaso. Nakaukit pa rin sa kolektibong memorya ang komunidad ang aniikong gabi kung kailan nangyari ang lahat. Nasa huling yugto na ngayon ang nga investigador sa pagtukoy ng susunod na legal na hakbang. Ang lahat ng nakalap na ebidensya ay pinasama-sama sa isang kumpletong folder upang matukoy ang legal na katayuan ng taong itinuturing na pinakamaysala batay sa takbo ng kaso. Tinatapos na ang prosesong administratibo at legal bago gawin ang opisyal na anunsyo sa publiko. Sa wakas pumasok na sa krusyal na yugto ang pagtukoy sa legal na estado matapos makumpleto NG Amega Investigador ang lahat NG Papeles NG Kaso. Ang naipasang dokumento na may daan-daang pahina ay naglalaman ng ng kronolohiya, resulta ng autopsy digital forensic analysis hanggang sa pahaya ng 12 ng saksi. Sa internal na papupulong idineklara ng mga autoridad na may nakita na silang sapat na ebidensya para iayat ang kaso sa formal na investigasyon at papapangalan ng suspek sa isang press conference na ginanap sa himpilan ng pulisya ng Maynila. Inihaya ng pulisya na opisyal ng itinuturing na suspect ang isang taong kabilang sa pinakamalapit na sirkulo ng biktima. Ang pagtukoy sa suspect ay binase sa kombinasyon ng siyentipikong ebidensya at hindi makakatukmang pahaya na lumabas sa panahon ng investigasyon. Ipinaliwanag ng mga autoridad na tumukma mga biological traces na natapuan sa pangunahing pinangyarihan sa manakuhang ebidensya. Ayon sa presentation ng mga investigador, nagsimula ang insidente mula sa isang patatalo na nangyari noong gabi. Ang tumitining tension ay hinihinalang nawi sa karahasan sa isang bahagi ng bahay. Idineklara ang pagkasawi ng biktima hindi nagtagal matapos mangyari ang nasabing insidente. Sa layuning itago ang krimen, hinihinalang inilipat ng dahan-dahan ng suspek ang katawan ng biktima sa likurang bahagi ng bahay bago iniayat at ipinasok sa tangke ng tubig. Ginawa ang prosesong iyon sa loob ng ilang oras kung kailan medyo tahimik ang kapaligiran. Papasok sa yugto ng papapasa ng mapapeles ang legal na proseso ng kasong ito ay lumipat sa mas formal at pampublikong antas. Ibinigay ng mga investigador ang suspek pati ng mga ebidensya sa taga-usig prosecutor upang surin kung kumpleto. Nakasaad sa dokumento ang detalyadong papapaliwanag tungkol sa hinihinalang motibo sa likod ng karahasan kabilang na ang takbo ng alitan sa pamilya na sumiklap noong gabi ng insidente. Tiniyak ni Meje autoridad ni Jengkabuan Nege kaso ay binuo batay sa Meje objetibong ebidensya at hindi sa Meje haka-haka. Nagsimulang suriing mabuting taga-usik ang dokumento upang masigurong pumasa ito sa lahat ng kriminal na elemento na naayon sa isinampang kaso. Kapa idineklara ang kumpleto na ito agad na ipapasa ang kaso sa korte para pumasok sa yugto ng pampublikong paglilitis. Sa yugtong ito, ang lahat ng katotohanang ibinunya sa investigasyon ay muling susubukin sa harap nga hukom mahista aktibidad ng gabi NH krimen. Samantala nasa ilalim ngang mahigpit na kustodya ang suspek habang sinabi naman ng kanyang abogado na susundin nila ang proseso ngang batas at maghahanda ng depensa ayon sa karapatan ng kanyang kliyente.
Sa kabilang banda, patuloy na binabantayan ng pamilya ng biktima ang takbo ng kaso sa paasang magbibigay ang husgado ng patas na hustisya. Unti-unti na namang bumabalik sa normal ang lugar na tinitirhan ng biktima. Kahit sariwa pa sa alaala ang nangyari, inamin ng ilang residente na ang insidenteng ito ay naging mapait na aral tungkol sa kahalagahan ng pagmamalasakit at pakikipag-usap sa loob ng pamilya. Sinabing kapitan ng barangay na nakasundo ang residente na mas patibayin ang pulong-bayan at mas palalimin ang ugnayan upang hindi lumala ang problema ng hindi nalalaman ng komunidad. Itinutulak din ng pamahalaang lungsod ang mas magandang family counseling services sa pamamagitan ng mga ahensya ng gobyerno bilang hakbang sa pag-iwas sa mga ganitong klase ng isyu na nakatawa ng pansin ng publiko. Mas hinipitan ng mga barangay tanod ang kanilang pagpapatrolya sa gabi at ibinali ang mabilisang pet report kung may makitang anumang banta sa seguridad ng lugar. Mukhang saradong-sarado na ngayon ang bahay na pinangyarihan tapos na ang pag-imbestiga. Ngunit ang mga natirang bakas ng police line ay naiwan ng malalim na marka sa puso nga nakasaksi. Ang tangke ng tubig sa ibabaw ng bubong na dati karaniwang pasilidad lang ang bahay. Ngayoy, naging simbolo ng serye ng malagim na pangyayari na yumanik sa katahimikan ng komunidad. Formal nang pumasok ang kasong ito sa yugto ng paglilitis. Matapos ideklarang kumpleto ang mga papeles, inaabangan ng publiko ang paglalahat ng ebidensya sa Regional Trial Court na siyang magtatakda ng pinal na pananagutan sa batas. Tiniyak na mga autoridad na ang lahat ng proseso ay ayon sa batas. Habang pilit na ibinabalik ng mamamayan ang kanilang normal na pamumuhay pagkatapos lampasan ang mga araw ng pagkabagaba at hindi makapaniwalang pakiramdam sa nangyaring trahedya sa mismong komunidad nila. Nagsimula na ang unang pagdinig sa Regional Trial Court na may mahigpit na bantay mula sa mga pulis. Mula pa ng umaga na puno na ang loob ng korte ng media pamilya ng biktima at mga taong gustong saksihan ang takbo ng paglilitis. Pumasok ang suspek sa loob ng korte na nakaposas, nakasuot ng gamit ng preso at nakayuko habang nakaupo sa upuan ng akusado. Katahimikan ang bumalod sa buong kwarto ng buksan ng hukom ang pagdini at binasa ang pagkakakilanlan pati ang sakdal indictment na inihay ng taga-usik prosecutor. Sa dokumento ning sakdal maayos na inilalahat ning taga-usik ang pagkakasunod-sunod ning nga kaganapan mula nung gabi ning pagtatalo hanggang sa pagtatangkang itago ang katawan ning biktima sa tangkian tubig. Bawat detalye ng oras ay partikular na binanggit kasama ang pagtukoy sa forensic evidence at testimonya ng mga saksi. Idiniing ning taga-usik na ang ginawa ning akusado ay hindi dahil lang sa biglaang bugso ning damdamin kundi sinundan ning planadong pagtatangke na pagtakpan ang krimen sa pamamagitan ning paglipat ning katawan sa lugar na hindi madaling makita. Binigyan naman ning pagkakataon ning hukom ang abogado ning akusado para ibigay ang kanilang inisyal na tugon. Sinabi ning depensa na susuriin nilang muli ang bawat ebidensyang iprinisinta kabilang na ang validity ng mga resulta sa laboratorio at ang pagsunod sa proseso ng investigasyon. Binigyan din nila ng pansin ang psychological na kondisyon ng akusado ng gabing mangyari iyon na gagawin nilang basehan sa kanilang depensa. Naging mayos ang paglilitis at ilang beses pinaalalahanan ng hukom ang mamanonod na huwag gumawa ng labis na reaksyon. Ang susunod na agenda ay ang pagharap sa mga pangunahing saksi kasama na ang kapitbahay na nakarinig ng kahinahinalang ingay at ang forensic expert na nagsagawa ng autopsy. Sa kanyang testimonya, idinetalyeng forensic expert ang minaya medikal na natuklasan lalo na ang indikasyon na namatay ang biktima bago pa ito nababat sa tubig. Ipinaliwanag iyon gamit ang formal ngunit direktang siyentipikong termino upang patunayan na ang konklusyon ay batay sa objektibong pagsusuri. Pinalakas din ng mga salaysay ng iba pang saksi ang kronolohiyang binuo ng mga investigador. Ang CCTV footage na ipinanod sa loob ng korte ay nagpatunay na walang pumasok o lumabas ng bahay sa partikular na mga oras na iyon. Iprinisinta rin ang digital data mula sa electronic devices para ipakita ang pagkakaiba sa oras payag akusado kumpara sa aktibidad na record sistema. Ang bawat ebidensya ay inilata sa harap ng hukom para bukas na masuri sa labas ng korte. Nanatiling nakatutok ang mata ng publiko. Sinusubaybayan ng mga tao ang pangyayari sa balita habang tahimik namang nakaupo at matatak ang pamilya ng biktima sa kabuuan ng pagdinig.
Ang nagaganap na paglilitis ay naging huling yuktong pagpapatunay para sa lahat ng natuklasan sa proseso ng investigasyon. Isinara ang pagdinig na may panibagong iskedul para pakinggan pang ibang saksi at ilahat pa ang ebidensya. Ipinaalala ng hukom na kailangang ay respeto ng bawat penig ang hudikatura hanggang sa matapos ang paglilitis. Ang mahabang paglalakbayng kaso na simula lang sa nawalang asawa ay papunta na sa formal na pagpapanagot sa batas kung saan nakatuto ang mata ng lahat sa serye nga padinig na tutukoy kung saan matatapos ang usaping ito. Pagsapit ng susunod na presentation ng ebidensya muli na namang daksa ang matao sa korte. Napresenta ang taga-usik ng digital forensic expert para maglahat ng pagsusuri tungkol sa mga electronic device na nakuha sa bahay. Sa pagpapaliwanag, sinabi ng eksperto na nakaroon ng ilang aktibidad sa isang partikular na device ilang minuto matapos ang sinabing oras na huling nakitang buhay ang biktima. Ang datos siya ipinakita gamit ang isang detayadong timeline graph na nagpapakitang makakasunod na pag-access at automatikong pagbabago sa sistema. Ipinaliwanag din ng eksperto na ang pag-record ng oras sa sistema ay hindi basta-bastang mamanipula ng hindi naiwan ng bakas. Naging critical ang pagpapaliwanag na ito dahil direktang nakakapekto ito sa kredibilidad ng pahayag ng akusado. Nabigay din ng ilang katanungan ang abogado ng akusado para subukan kung posibleng may technical error o aberya sa sistema. Ngunit nanindigan ng eksperto na halos imposibleng magkamali at nasuri pa itong mabuti sa pamamagitan ng lab cross-testing. Ang sumunod na lumitaw ay isang forensic psychology expert para ibigay ang kanyang pananaw tungkol sa takbo and sitwasyon sa pamilya na humantong sa karahasan. Sa kanyang slice, ipinaliwanag ng eksperto na ang mabilisang pagtaas ng emosyon sa pag-uwi ay nangyari ng napakabilis, lalo na kapag pinalala na naipong stress. Ngunit nilinaw din niya na ang pagsusuri sa psychology ay hindi naalis sa responsibilidad ng isang tao sa batas dahil sa kanyang ginawa. Muling nabigay ng testimonya ang saksi mula sa paligid upang linawin ang oras ng gabi ng krimen. Sinabi isa sa mga saksi na nakita niya umilaw ang likurang bahagi ng bahay na mas matagal kaysa sa nakasanayan. Tinugma ang salaysay na iyon sa datos ng konsumo ng kuryente na mas maagang nakuha ng pulisya. Itinala ng hukom ang lahat ng salaysay bilang basihan para sa pinal na desisyon. Sa kabilang banda na presenta naman ng saksi ang abogado ng akusado para pababaan ang parusa. Kabilang na ang malalapit na kamaanak na nagwento pagsasama ng biktima at akusado sa pangaraw-araw na pamumuhay. Sinabi nila na hindi nila nakitaan ng pisikal na pananakit ang mag-asawa noon. Ang pahayag na ito ay naging bahagi ng estratehiya ng depensa para ipakita na hindi plinano ng maga ang pangyayari at bakso lamang ng damdamin ng gabing iyon. Ilang beses naginit ang pagdinig ng magtalo ang taga-usik at ang abogado sa pagbibigay ng kahulugan sa ebidensya. Ngunit patuloy na ginabayan ng hukom ang paglilitis para manatiling nakapokus sa mismong issue. Bawat iniharap na ebidensya ay isinama sa opisyal na file para maging basehan sa hatol. Sa labas ng pagdinig, maingat na sinusundan ng pamilya ng biktima ang proseso. Nananawagan sila sa hukom na husgahan ng patas ang lahat ng naihaya na ebidensya. Habang ang publiko na dati nakadama ng takot ngayon ay nagtitiwala sa lantarang proseso ng batas. Isinara ang pagdinig upang pahandaan ang pagbabasa ng sakdal tuntutan sa susunod na linggo. Pinalalahanan ng hukom ang lahat na panatilihin ang katahimikan hanggang sa matapos ang kaso. Ang mahabang paglalakbay mula sa nawawalang asawa hanggang sa paglanta ng katotohanan sa loob ng korte ay nasa huling kabanata na ang bawat na ipakitang detalye ay nagiging bahagi ng pagpapasya ng batas na malapit ng ihayag. Pumasok na sa pagbabasa kailangan taga-usig ang susunod na pagdinig. Umaga pa lang napuno na manonod ang loob korte na may mas mahigpit na seguridad bilang pag-ingat sa dagsa tao. Nang simulan ng hukom ang pagdinig tumayo, ang taga-usik at sunod-sunod na binasa ang sakdal base sa lahat ng detalyeng na ipakita sa paglilitis. Sa paglalahat ng taga-usay idiniin nito na napatunayan ng nakaroon ng crime base sa pahayag ng saksi, resulta ng autopsy digital forensic at reenactment ng pangyayari. Idiniin ng taga-usik na dahil sa aksyon ng akusado kaya namatay ang biktima na nasundan pa ng pagtatago ng katawan sa tangke ng tubig para mapagtakpan ang ginawa.
Ang ganitong klaseng krimen ay itinutring na nakpapabigat dahil nangyari mismo sa loob ng bahay at nagdulot ng malaking epekto sa pamilya maging sa lipunan. Ipinahaya ding ng taga-usi ang mga bagay na nakakapagbigat at nakakapagbagaan ng kaso. Kasama sa mga nagpabigat ng kaso ay ang psychological damage sa pamilya ng biktima at ang pagkatakot ng komunidad. Samantalang ang nakapagpagaan naman ng parusa ay ang pakikipaktulungan ng akusado sa pagdinig at ang wala pa siyang naging kasong kriminal noon. Matapos patimbang-timbangin, hiniling ng taga-usik na makulong ang akusado sa itinadang taon base sa nasabing batas. Naging tahimik ang paligid sa loob ng korte matapos marinig ang sentensya. Nakayuko lang ang pamilya ng biktima habang tahimik namang nananatili sa pwesto ang akusado kasama ang mga bantay na pulis. Pagkatapos nito nagbigay ng oras ang hukom sa abogado para ilahat ang kanilang huling pakiusap pledoy sa susunod na pagdinig. Makalipas ang ilang araw inihayag ang depensa. Binasa ng abogado ang huling pakiusap na nagpapakita sa aspetong psikolohikal at emosyonal ng akusado noong nangyari ang krimen at hiniling sa hukom na isaalang-alang ang bahaging pantaw sa pagbibigay ng hatol. Idinahilan din nila na nangyari ito ng hindi planado at dahil sa biglaang pagkagalit. Inayos nila ng mabuti ang lahat ng argumento para malabanan ang ibinabatong akusasyon ng taga-usik. Matapos pakinggan ang depensa at balik tanong mula sa taga-usik, sinabi nga hukom na kailangan na nilang mag-desisyon para pinal na hatol. Itinakda na ang petsa ng pagbabasa na hatol. Ang araw na iyon ay naging panahon ng paghihintay para sa lahat ng sumusubaybay sa kasong ito mula sa araw na inanunsyong nawawala ang ginang hanggang sa gumulong ang paglilitis, sumapit na ang araw ng hatol. Tahimik ang lahat sa loop na korte ng maksimulang basehin na dahan-dahan ngunit maaari ang desisyon na hukom. Sa pakatol nito, binalikan ni hukom ang lahat ng naipakitang katotohanan sa pagdinig tibay ng ebidensya at kung paano napatunayan ang paglaba sa batas. Ang hatol na iyon ay naging patatapos ng unang antas ng hustisya, senyales ng panibagong kabanata sa isang kasong nagsimula sa pagkawala ng asawa na nawi sa isang trahedya sa loob mismo kanyang sariling tahanan. Matapos ang hatol na natiling tahimik ang loob ng korte ng ilang segundo bago tuluyang isinara ang pagdinig. Idineklara ng hukom na napatunayan lampas sa anumang pagdududa ang pagkakasala ng akusado at ibinasa ito sa nakitang connection at linaw ng mga ebidensyang ibinigay sa pagdinig. Iginawat ang sentensya ng pagkakulong batay sa batas at alituntunin na nakadetalye sa daan-daang pahina ng desisyon. Talaang sumusunod na talata ay isa na namang inulit na bahagi sa orihinal na wika at isinasalin ito ng walang binawas. Ilang beses na ginit ang pagdinig ng magtalo ang taga-usik at ang abogado sa pagbibigay ng kahulugan sa ebidensya. Ngunit patuloy na ginabayan ng hukom ang paglilitis para manatiling nakapokus sa mismong issue. Bawat iniharap na ebidensya ay sinama sa official na file para medjing bejen sa hatol. Sa labas ng pagdinig, maingat na sinusundan ng pamilya ng biktima ang proseso. Nananawagan sila sa hukom na husgahan ng patas ang lahat ng naihaya na ebidensya. Habang ang publiko na dati nakadama ng takot ngayon ay nagtitiwala sa lantarang proseso ng batas. Isinara ang pagdinig upang pahandaan ang pagbabasa ng sakdal tuntutan sa susunod na linggo. Pinaalalahanan ng hukom ang lahat na panatilihin ang katahimikan hanggang sa matapos ang kaso. Ang mahabang paglalakbay mula sa nawawalang asawa hanggang sa paglantad ng katotohanan sa loob ng korte ay nasa huling kabanata na. At ang bawat na ipakitang detalye ay nagiging bahagi ng pagpapasya ng batas na malapit ng ihayag. Pumasok na sa pagbabasa ng kahilingan ng taga-usik ang susunod na pagdinig. Umaga pa lang napuno na nga manunod ang loop ng korte na may mas mahigpit na seguridad bilang pag-ingat sa dagsang tao. Nang simula ng hukom ang pagdinig, tumayo ang taga-usik at sunod-sunod na binasa ang sakdal base sa lahat ng detalyeng na ipakita sa paglilitis. Sa paglalahat ng taga-usik, idiniin nito na napatunayan na nakaroon ng crime base sa pahaya ng saksi resulta ng autopsy, digital forensic at reenactment ng pangyayari. Idiniin ng taga-usik na dahil sa aksyon ng akusado kaya namatay ang biktima na nasundan pa ng patatago ng katawan sa tangke ng tubig para mapatapan ang ginawa. Ang ganitong klaseng krimen ay itinutring na nagpapabigat dahil nangyari mismo sa loob ng bahay at nagdulot ng malaking epekto sa pamilya maging sa lipunan.
Ipinahaya din ng taga-usik ang bagay na nakakapagbigat at nakakapagbagaan ng kaso. Kasama-sama na pabigat ng kaso ay ang psychological damage sa pamilya ng biktima at ang pagkatakot ng komunidad. Samantalang ang nakapagpagaan naman ng parusa ay ang pakikipagtulungan ng akusado sa pagdinig at ang wala pa siyang naging kasong criminal noon. Matapos pagtimbang-timbangin hiniling ng taga-usik na makulong ang akusado sa itinakdang taon base sa nasabing batas. Sa kanyang desisyon, idiniin ng hukom na ang ginawa ng akusado ay hindi lang pagpatay kundi nakapagdala din ng malalim na psikolohikal na trauma para sa pamilya at sa buong komunidad. Nabanggit din ng hukom na ang pagtago sa katawan sa tangke ng tubig ay malinaw na pagpapakita na pinatakpan niya ang pangyayari ng sadyang pinlano matapos ang krimen. Pero kinonsidera pa rin ng korte ang pagiging kooperatibo ng akusado habang dinidinig ang kaso at tinuring na pampakan sa parusa. Pagkatapos basahin ang hatol, binigyan ng oras ng hukom ang akusado at ang kanyang abogado para pagdesisyonan kung tatanggapin o hihingi pa sila ng ibang legal na paraan. Sinabi ng abogado na pinag-iisipan nila ang susunod na habang ayon sa ibinigay na palugit ng batas. Sa kabilang dako buong pusong tinanggap ngang taga-usik ang hatol ngang korte. Sa labas kang korte, idiniin kamilya na narespeto nila ang hatol ng korte at hinihiling nila na hindi na mangyari muli ang ganitong insidente kahit saan. Sinabi nila na kahit papaano nakapagbigay linaw ang korte sa malihim na nangyari. Kahit hindi sapat para matanggal ang pait at lungkot, may tutoring na rin itong pamamaraan ng pagpapanagot sa ginawang pagkakasala. Kiniklaling ang publiko na naging bukas at malinaw ang lahat ng nangyaring hakbang sa kasong ito simula sa pulpa lamang. Unti-unti ring bumalik sa normal ang pamumuhay sa komunidad ng biktima. Patuloy na nagsasagawa ng ronda sa gabi ang barangay tanod at mas maingat na at nausap-usap na ang tao upang paitingin ang seguridad ng lahat. Nakasara at tahimik ang bahay na minsan ay naging sentro ng usap-usapan. Naroon pa rin ang tangke ng tubig sa ibabaw ngunit hindi na lang ito tinitingnan bilang tipikal na tangke kundi naging alaala ng mga pangyayaring nagsimula sa nawawalang asawa. Sinundan ng hindi makapaniwalang pakatuklas at nagtapos sa hatol ng korte. Nang may sapina na ang unang antas ng paghatol, tapos na rin ang unang proseso ng batas. Gayunpaman, binibigyang laya pa rin nito na makaroon ng pag-apela base sa tagda ng batas. Pumasok na sa huling hakbang ng proseso ang naging usap-usapan sa komunidad. Tinatapos na nito ang matagal na paghihintay ng lipunan simula sa 3 araw ng misteryo hanggang sa matapos sa lantarang katotohanan sa korte. Ilang linggo makalipas basahin ang hatol nag-apela motion for reconsideration banding ang kampo ng akusado pabalik sa korte. Opisyal itong isinumite sa nakalaang petsa ayon sa batas sa dahilang naniniwala sila na may ilang paratang na kailangang dumaan muli sa mas mataas na korte. Ito ang nabigay daan para muling masuri at imbestigahan muli ang kaso na akala ng lahat ay tapos na. Naipasa na ang mga dokumento sa Court of Appeals Pangadilan Tinggi para dumaan sa panibagong proseso. Sa habang na ito hindi na iniimbestigahan ng Court of Appeals ang saksi ng direktor kundi inaaral muli ang transcript ebidensya ay batas na naging pamantayan sa nakaraang desisyon. Bawat ipinaglalaban ng kampo nga akusado ay tinitimbang base sa inihayng paratang ng taga-usig. Ang pangunahing aspetong sinuri ay kung sapat ba ang ebidensyang naibigay at kung tugma ang naging batas para isaadal ang nangyaring krimen. Kahit patuloy pang pinoproseso ng hukuman ang nga papeles, hindi na gaanong maingay sa lipunan ang isyong ito, gayon paman marami pa rin ang natututo at nakakabalita ng magkaganapan nito. Para sa pamilya ng biktima, ang pag-apela ay bahagi ng paghihintay. Ipinahaya nila na kahit ano pa mang hatol ng korte hinihiling nilang manatiling bukas walang kinikilingan at hindi kakalimutan ang tunay na ebidensya at nangyari mula sa unang pagdinig. Bumalik na sa totong kalmado at tahimik na paligid ang komunidad ng wala ng napensing harang ng mga police line. Maayos na ang buhay naglalaro ang MJ abata sa eskinita at mas palakyan na ang ronda at pagbabantay seguridad. Kahit papaano ay naging matinding usapin pa rin ito minsan lalong-lalo na mayroong bago sa lugar na naktatanong sa walang taong bahay na iyon. Ilang buwan pa ang lumipas na ipahaya na rin ang hatol mula sa Court of Appeals. Sinang-ayonan ng mahistrado ng Court of Appeals ang naunang desisyon ng Regional Trial Court at nagdagdag pa ng mas maiging pagpapalinaw sa legalidad nito
Batay rito, naniniwala ang kasalukuyang namumuno na naging patasapat at akma ang naging pasya ng unang nilabas na pagdinig dahil dito nakahabang ng pasulong ang batas tungo sa pagkamit ng tunay na hustisya. May karapatan pa rin ang abogado na akusado na dumaan pa sa pinakamataas na korte o mag-petition for review kasasi sa Korte Suprema Mahkamah Agung kung sa tingin nito ay naangkop at dapat gawin. Pero sa ngayon, ang naging desisyon ng Court of Appeals ay napakita na mas lantarang pasa ng batas laban sa kaso na simula sa talong araw na pagkawalan ng ginang at nakatapos sa tangke ng tubig na nasa kanyang mismong bahay. Ang naganap na insidente at hatol na ito ay mas tumata sa isipan ng nakasaksi at naging mahalagang batayan ng karunungan. Mula sa pagkatakot at pagkataranta matapos na amoy at natakpuan ang biktima hanggang sa naipaglaban sa madla. Magsisilbi itong daan sa halaga ng mas mapakmata communication at mas mayos na pa-resolba ng hindi pagkakaunawaan at alitan lalo na sa loob ng bahay at pati na rin sa labas. Nagpatuloy ang huling proseso ng dumaan pa sa Korte Suprema ang kampo ng akusado para muling pag-isipan ang naging parusa at umapela ng hindi nakasasakit na hatol. Naipadala na muli ang folder sa pinakamatas na korte para basahin at hatulan ng mga maestrado. Sa aspetong ito, hindi lang nakadepende ang sentensya sa panibagong pag-aral kung hindi sa buong detalye na nakasaad sa naunang isyong binanggit mula sa naunang dokumento pati na ang sagot ng taga-usig. Ang kabuuang sakdal ay nananatiling naging basehan para dumaan sa malaking pasya na katataas. Ilang buwan pa ang iginugol upang maprubahan ang final na desisyon ng Korte Suprema. Sinabi ng Korte Suprema na walang kabuluhan at basehan ang pinaglalaban sa apela ng kampo ng akusado at pinatotohanan ang naging pasya ng unang nagdaang desisyon mula sa Court of Appeals. Mas pinaniwalaan ng mahistrado ang manilata na batas ebidensya at pagpapatunay at legal itong kinumpirma. Dahil dito, may tuturing na ganap na pinaktibay na ang pangwakas na hatol. Para sa pamilya, naging katapusang senyales ito sa matagal magastos at nakakadring enerhiyang prosesong paglilitis. Sinabi nilang nakapagdala na sa kanila ng sapat at tunay na hustisya at kapahingahan kahit matagal nang sinubaybayan ang pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Mahirap kalimutan at pagilumin dahil matinding proseso ang kinaharap nga nawalan upang masabing pinal na at hindi na matutugunan ang apela at pangangailangan ng nakasala. Namuhay na ng payapa at bumalik sa dating sigla ang mismong paligid at pamayanan nito. Nakatayo na lang ang bahay sa isang tabi at nagsisilbing tagapaalala sa madilim na nakaraan at karumal-dumal na krimen. Inaalala na lang ito bilang hindi kanais-nais at nakakagimbal na naranasan sa pamayanan. Magmula rito, mas binibigyang halaga at tinalong NG lahat kung gaano ka-importante ang nakikipag-ugnayan tumitinging-tinging kung gayos-langgi ang lahat. Mas naresolba at binigyang patunay ng mas mataas na samahan para ma-improve ang family counseling. Regular at mas ginagampanan ng maigi ang pagsasegurado at pagroronda sa lugar. Ang issue na nagsimula sa nawawalang ginang hanggang sa nabulgar na nasa sariling bahay pala sa tangke ng tubig ay tinapos at formal ng natuldukan. Nanatili at naiwan ang istorya, hindi lang nakaimprenta kundi umukit sa buhay pag-isip at pananagutan ng lipunan sa paligid. Kahit natuldukan na hindi naman namate ang aral mula rito, ilang buwan makalipas, ideklara ang desisyon mula sa Korte Suprema maraming komunidad pamayanan at pangmasang grupo ng siyudad ang lumantat ukol sa family o domestic violence at early detection nito sa isyong pangkomunidad. Nakipapulong ang buong miyembro kabilang na ang pulis at iba't ibang pinuno mula simbahan pamayanan maging pampamilyang tagapapayo upang masolusyonan agad ng hindi humantong sa trahedya. May pangkalatang ebalusyon din mula sa Departamento ng Pulisya ukol rito, lalo na kung paano isinasagawa ang nawawalang tao. Kailangan mabilisan malinaw at aktibong sinusuri ng autoridad para mahanap kaagad at ma-report. Nakpatuloy ang proseso paklalanaw at pakanalisa para may turo at may palam sa komunidad para makatulong at mapaktunaw ng madla. Ang pinakabahay naman na pinangarihan ay may tuturing ng kalmado at tahimik kaysa sa dati na maraming dumadaang tao, wala ng police line o anumang opisyalis dun. Sa halip kahit sino sa dumadaan rito at tumititik sa nakapatong na tangke sariwa pa rin at muling maalala ang nakaraan.
Para sa mamamayan, mahalagang may paabot ng buong pakikisa at lejing mapagmasit sa lahat at makakakapit bahay kung ano at saan naroon at may mga bakas at kalagayan sa lahat. Ang mga magana na matay. Nagsikap at patuloy pa ring bumabawi para makapagsimulang maigi at mapanatili na mayos ang lahat ng inaalala na lang ang mga nakangiting pamumuhay at aral ng nasawi. Mahalagang presensya ay ang sumusubaybay na kapitbahay handang makipagtulungan na kakasiyahan na tutulungan para may pakita at matanggal ang pananahimik at kalungkutan ng mag-isa. Simula sa nakakalitong pakawala hanggang trahedya ng tangkapatungkol sa matinding investigation hanggang umabot sa legal na pananagutan at batas, naging matinding usapin at kasaysayan ang lahat para sa buong bansa. Dumiting sa labis na palaisipan at pangamba pro nabidyang diin na din ang pananagutan at hustisya sa pahatol laban rito at lantarang napanalunan na din ang matagal at buong kaso. Naging pamilya ang buong kanto at masayang-masaya sa dati. Pero ang nakaraan nito ang patuloy na makakalala kung paano tinanggap lahat upang maalala na lang na sa kabila ng mayos na tinitingnang panlabas na anyoeng bahay paminsan-minsan naririyan nakakaroon ng hiwaga na makikita na lang kapag ibinunyag at nasilayan ng panahong binusan sa lantarang pamamaraan. Ito'y lilipas. Ang kasong namayakpeg ay pilit at nawala na sa mga pinakabagong headlines para sa paligid at nakapanood at nakaamoy sa totoong nangyari, makapanindig balahibo pa rin iyon. Kada taon nila na inaalala ang biglaang natapwan ang ginang at amoy na nakakasuka ng iyon unang pumaylan lang sa hangin hanggang pumasok ng diretso sa iba't iba na naging dahilan ng gulat sa bahay. Sa tingin ng kapulisan, mahalaga at may tuturing din na kasaysayan ayon at gamitin para sa mas pagpapahusay at pag-aral upang maging mas aware at marunong pag-analyze sa krimen lalong-lalo na sa tamang pag-imbestiga pakuha ng bakas digital. At pakre-reconcile o paktugma sa iba't ibang testimonya, information at technical at malilit na detalyeng naiwan o naging bahagi ng kaso. Sinasabing hindi iyon na solusyonan kung hindi dahil sa matakni-takning bakas patunay testimonya at lahat nagiba ang pamumuhay. Ang usapan sa lugar ng nayon o bayan ay mas madalas para makapabahagi sa seguridad. Umusbong din at naglunsad ng mas maiging suporta kabilang ang pagbabahagi lalo na may kinakaharap na hidwaan. Ang paktahimik ay makakapagtulod din ito na hindi inasahang resulta. Mas napaganda na ng county at hindi nababago ang pundasyon ng gusali kahit papaano pinapalinis paminsan-minsan at nilipat ang panandalyang pagkakato ng tangka wala ng police line. Kahit anong pababaliwala ang gawin at sabihin na ayos lang ito, may sadyang hiwaga at kahulugang kalakip dito mula nang nangyari iyon. Ayos na ang hatol ngunit may takot na iniwan para sa nakararami. Kailangan maging malam sa pamamaraan tignan-tignan pagminsan wala nang pumapasok lumalabas sa bahay. Napapakita paano mas lalo dapat kinakailangan pag-ukulan ng atensyon at hindi isang tabi. Saban ang huli na jing mahabang daan at napagmasdan ang pagkawala bangkay sa tubig tangka maraming paglilitis kaya naiwan ang maraming palaisipan lalo na natuto ang nakararami. Ito'y kwento at magpapakita ng hindi lang pagpatay o pagkakasala. Patungkol din ito sa lipunan na dumanas sa hirap ng lantarang nag-abang sa haba at patuloy ng mahirap na kalagayang dumaan lalo na paggaling sa nakakatindi balahibong pagtatapos. Ilang taon mula nangyari ito, matindi na hindi na iyon masyadong matatandaan ng perpekto pro may tuturing na rin itong usap-usapan para sa lipunang nakasaksi o bago. Pelejing nababanggit para matutunan ng sinumen paano ang pananahimik at kalmadong ayos ay bumaksa ng ganun lang sa loop ng ilang araw ng hidwaan sa hindi inakalang pagtatagpo na nasawi na hindi malaman-laman doon, pala itinago sa bubong na iyon. Ito ang naging aral para isigaw at paktibayin at palakasin lalo na kapag nag-uwi-uwi ay madalas at palagyan iayos kaagad. Tanda at besahan para mas patibayin ng nakararami pag-alam at masiguro na sapat pagtumatugmain lahat para masolusyonan. Sa mga taga-ron, maayos silang nakapagkume unika at tumutulong at bumabati at nakikipapalitan at naksusumamo ng di palagi nakikiobserba lang. Kinikilala para protektahan ang lugar. Naglalayon lalo mapabuti upang ang simpleng paglalakat sa pagbabantay na ronda ay lalong palakasin at pelejing nakakaisa para sa lahat. Mas kinilalang namumuhay sa mas tahimik nilinaw ng ang labis na kalungkutan mula ng isarado iyon itinago nila iyon at patuloy pa din kahit papaano.
para maalala nila ng patago ang kanilang kabuhayan doon. Nanumbalik ulit na pinturahan din lahat at luminaw pati pada na nanatiling marumi dahil matagal walang naglinis. Ngunit kapag tumitingin ka sa bubong, maalala pa rin sandali yung kasalanan nung gabi patungkol din kung paano nila kinaharap yung trahedya, paano nasaksihan kung paano ibinaon ang lahat at paano sila muling bumangon at nag-ingat na din sa anumang patunay sa habanga. Pinagdaanan matapos masaksihan mula rito ang seryosong pangyayari sa mismong pahatol at huling senyales na hindi mawawaglit na aral hanggang nabubuhay at gumugunita na narito at naramdaman at namasdan iyon. Lumipas man ang panahon, ang kasong minsang yumani sa katahimikan ng komunidad ay dahan-dahang naging bahaging lokal na kasaysayan na ikinukwento mula sa iba't ibang henerasyon. Hindi na nakakapanindi balahibo o puno, kabutulad nung una kundi isa ng kwento ng paninilay kung paano binago ng isang pangyayari ang pananaw ng komunidad tungkol sa seguridad at ugnayan ng bawat isa. Tinukoy pa nga ang ilang pinuno ng komunidad na ang trahedya ay naging turning point ng sama-samang pagkamulat sa lugar na iyon. Sa maraming pagpupulong ng mga residente, laging ibinabahagi ang nakaraang karanasan bilang paalala na hindi dapat balewalain ang maliliit na senyales. Ang hindi papapakita ng isang tao sa loob ng ilang araw biglang pagbabago ng ugali o mga kakaibang tunog ay mabilis na tinutugunan ngayon sa pamamagitan ng communication at paglilinaw. Ang kulturang kanya-kanya na dati masyadong nararamdaman ay unti-anting napalitan ng diskarte na mas mapagmalasakit at maingat sa isa't isa. Sa mas malawak na aspeto, ginawang pamantayan ng malokal na awtoridad ang kasong ito bilang ebalwasyon sa pagpapahusay ng patugon sa mga ulat ng nawawalang tao. Pinabilis ang proseso ang data gathering, pinalakas ang coordination ang iba't ibang unit at mas pinaiting ang paggamit ang digital technology para mas mapabilis ang investigasyon. Ipinakita sa karanasan na ang bilis at pagiging masinsinan ay dalawang bagay na hindi maaring paghiwalayin sa paglutas ng isang komplikadong kaso. Nakranas din ang komunidad ng malilit ngunit makabuluhang pisikal na pagbabago. Ilang kabahayan ang nakabit ng karagdagang CCTV camera. Inayos ang mga ilaw sa eskinita para mas maliwanag sa gabi at naglagay ng mga emergency information board sa mga estratehikong lokasyon. Ang lahat na ito ay ginawa hindi dahil sa labis na takot kundi bilang habang sa paiwas na namula sa mapait na karanasan. Para sa mga matagal na nakatira doon, nanatiling sariwa ang alaala noong araw na unang umalingaw-ngaw ang nakasusulaso na amoy. Tandang-tanda nila kung paanong ang pagkamausisa ay napunta sa pag-aalala hanggang sa naging isang katotohanang mahirap paniwalaan. Gayon pa man sa paglipas ng panahon, hindi na takot ang dulot nito kundi naging kamalayan sa kahalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan sa loob ng pamilya at lipunan. Ang kwentong nagsimula sa nawawalang asawa sa loob ang 3 araw natuklasan sa sariling tangke ng tubig hanggang sa mahabang proseso sa batas na natapos sa pinal na hatol ay tuluyan ng naging bahagi ng paglalakbay ng komunidad na iyon. Wala ng kumpulan ng mamamahaya, wala ng police line at wala ng matatalas na tutok ng camera. Ang naiwan na isang tahimik na aral kung paano ang isang trahedya ay makapapabago ng daloy ng buhay, makapapatata ng pagkakaisa at makapaiwan ng malalim na bakas sa sama-samang alaala ng lipunang direktang nakasaksi rito. Lumipas ang maraming taon, ngunit ang bakas kang pangyayaring iyon ay nananatiling nakatanim sa sama-samang alaala ng mga residente. Ang lugar na minsang napuno ng police line at magamra ay nakbalik bilang isang tahimik na tirahan ng mga mamamayan. Naglalaro ang gamada tuwing apong dumadang gamada chindero tulajing gidache at tumatakbo ang gawain ang gamada tao ng gawalang genino ang ikra pagkakagulo ang nga autoridad. Ngunit sa likod ng normal na gawain may hindi nakikitang pababago sa ugali ng lahat. Naging mas mapagmatyag, mas may pakialam at mas bukas ang mga tao na makipag-ugnayan sa isa't isa. Ang trahedyang nagsimula sa pagkawalang ginang sa loob ng 3 araw ay hindi lamang nagiwan ng record sa batas kundi nagiwan din ng aral sa lipunan. Mula sa proseso ng paghahanap na puno ng katanungan sa pagkatagpo ng bangkay sa sariling tangke ng tubig hanggang sa paulit-ulit na paglilitis na nauwi sa pinal na hatol, ang lahat ng yukto ay napakita kung paano gumagana ang sistema ng hustisya upang unti-unting ibunyak ang katotohanan. Bawat ebidensya ay sinubok, bawat pahaya ay itinugma at bawat decision ay ginawa batay sa batas.
Para sa mga napapatupad ng batasang kasong ito ay naging halimbawa ng kahalagahan ng masusing pag-imbestiga at paggamit ng makabagong forensic technology. Para sa publiko, ang pangyayaring ito ay paalala na ang sigalot na hindi nire-resolba ay maring mawi sa isang trahedyang hindi inaasahan. Ang lipunang noong una ay nabigla ngayon ay bumangon dala ang panibagong kamalayan sa kahalagahan ng pagmamalasakit at komunikasyon sa loob ng tahanan at sa mga kapitbahay. Ang bahay na minsang naging sentro ng usap-usapan ay tahimik nang nakatayo kasama ng iba pang gusali. Ang tangke ni tubig sa bubong nito ay gumagana na gaya ni dati ngunit nananatiling tahimik na simbolo ni sunod-sunod na pangyayaring nakpayanig sa kapayapaan ni nakaraan. Tumutuloy ang paglipas ngayong panahon. Ngunit patuloy ding nananatiling buhay ang kwento bilang bahagi ng mahabang karanasan ng komunidad sa pagharap sa trahedya at paghahanap ng katarungan. Ang kasong ito ay nagsimula sa pagkawala ng isang ginang sa loob ng 3 araw at nawi sa malagim na pagkakadiskubre sa tangke ng tubig mismo sa kanyang tahanan. Dahil sa matinding investigation, forensic evidence at mga serye ng formal na paglilitis, tuluyang nabunyag ang katotohanan at naigawad ang hatol ng batas. Ang kaganapang ito ay nagsisilbing paalala ang kahalagahan ng palipunang pakikialam at matinong pag-ayos sa mahidwaan. Sunan pa rin ang mga pinakabagong balita rito lang sa channel na Panday Digang Ekonomiya. Huwag kalimutang i-like, mag-komento at mag-subscribe para hindi mahuli sa mga babagang balita. Hanggang sa susunod na edisyon ng balita. Yeah?